So, hi everyone! Welcome again to my channel. At long time no see, medyo matagal akong hindi nakapag-upload ulit ng bagong video. So, nandito tayo ulit para i-update ko kayo kung ano na yung latest nila dito banda. Lalo na yung mga na-damage nung last summer kasi nagliitan yung iba dito. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo guys yung kanilang hitsura ngayon. Yung pinaka-latest nila kasi growing season na. And meron din ako dito mga bagong tanim lang. Last year ko lang tinanim. Katulad nito, si Onslow. Last year lang siya nakatanim dito. Mga ano to siya lahat, leaf propagation. Si Onslow. So sa isang dahon, mayroong lumabas na 4. Katulad nito, 4. Meron ding 3. Ayan, iba-iba. So ganyan yung hitsura niya guys. Lahat mga Onslow yan. Ayan. Tapos ito si Marpin. Ito nga pala yung heads na pinakita ko nung last video ko na nagtanggal ako ng mga babies sa stem ng Marpin or Pretty and Pink. Ito yung mga heads na pinakaunang kinatings ko doon. Ayan. Tapos pag cut ko nito, yung stem nagkaroon siya ng maraming babies. So yun na yung pinakita ko sa inyo na tinanggal ko. Ayan. So, malaki na rin yung kanyang mga heads, and then meron na rin siyang stem. Ayan nagkaroon na uli siya ng bagong stem. So, kapag medyo humaba na siya ng konti, tapos i-cut mo siya uli, ganun na naman yung mangyari. Magkaroon siya ng bagong baby dyan sa stem, and then yung baby, pwede mo na rin tanggalin pag medyo malaki na, and then itanim. So, hanggang dumami siya ng dumami. So, mabilis lang siyang padamihin itong si Marpin. And then kapag nasobra siya sa fertilizer guys, pumapangit yung kanyang dahon. Magiging pahaba na lousy. So, hindi ko siya masyadong binibigyan ng maraming fertilizer. Although naglagay ako ngayon ng fertilizer dito, dahil yung lupa niya ay sobrang tagal na. And nagdagdag ako ng konting lupa sa ibabaw. Yung sa ilalim ganun pa rin, napakatigas na ng lupa sa ilalim. So, naglagay lang ako ng konting fertilizer para naman mabigyan sila ng konting nutrient. Ayan. So, kung napansin niyo, fade na yung kulay niya, nagiging green na sa pinakagitna. Ayan So, ganyan na yung hitsura niya ngayon. Tapos, ito naman yung nakatanim dito ay mga babies to siya. Ang iba dito ay yung mga galing sa mga arrangement ko last year kasi maraming nagka-damage. So, pinag-isa ko na lang sila dito sa pot na to. Ayan, medyo malalim siya pero nilagyan ko ng maraming dito, pamis na malaki para hindi masyadong marami yung kanyang soil. So, ayan, medyo naka-recover na yung iba. So, mga damage kasi ito siya guys. Itong mga nilagay ko dito. Yung mga naipropagate ko na nagkaroon ng mga stem rot, root rot. Ayan. So, dito ko lang din nilagay para kapag nagkaroon sila ng ugat, ayan, dito na rin sila lumaki. Katulad nito, mga ganito, ayan. Ito, naka-recover na sila. 3 Christmas Eve. Tapos may mira dito. Ayan, Christmas Eve uli. So, ayan lang mga na damage. So, parang maraming Christmas Eve. Ito rin Christmas Eve din yan. Ayan. Mayroon tayo ditong si cubic frost. Yan, ito leaf propagation to na cubic frost. Tapos nag-cuttings na nga pala ako dito. Ayan may kinat dyan. Ayan. So yung mga heads na kinat ko dito, dinala ko doon sa mini greenhouse ko. Nilagay ko siya direct sa ground para makita ko kung ano yung hitsura niya kapag tinanim ko siya direct sa ground. So nandoon yung mga kinat ko galing dito. Ayan, gusto ko kasi itong paramihin si Ellen. Kasi mas gusto ko to, si Ellen, chubby-chubby yung dahon niya na pabilog. Yan. Parang version siya ni Mendoza na mas malaki lang. Tapos, ito naman si Takasagunooki na leaf propagation ko rin yan. Tapos ito si na naman, si Marpin. Yan. So, matagal na siya dito. Hindi ko rin pinalitan ng bagong soil. Hindi ko rin dinagdagan. So, kung nakita ninyo yung soil, lumang-luma na. So, naglagay din ako dito ng fertilizer. Kung nakita ninyo, ayan may fertilizer. Pinudburan ko siya ng fertilizer. At hindi ko na siya nilagyan ng bagong lupa. Ganun lang.
ano lang, fertilizer lang yung nilagay ko dyan. So medyo nag-fade siya. Kapag hindi ko siya nilagyan ng fertilizer guys, pink lang siya lagi kahit summer. Medyo nag-fade siya ng summer pero pink pa rin siya tingnan, hindi siya ganito. Yan, sobrang liit na kasi ng rosette kaya nilagyan ko ng fertilizer para medyo lumaki. Tapos ito si Davy, ayan. Mga propagation din to. Mga ano yata to, 3 puno yata to nilagay ko dito. So sa isang puno marami siyang baby. Ayan oh. So parang nagmukha siyang cluster tingnan, di ba? Yan, mga leaf propagation din yan. So sa isang dahon maraming lumabas. Tapos ito naman si Adolphi na kinatings ko last year. So magandang kulay ni Adolphi. Dilaw na dilaw siya. Kapag nalagyan to siya ng fertilizer guys, ang kulay ng dahon niya magiging green. Ayan, si Adolphi. And then, meron tayo ditong si Opal. Ito na-damage to nung last summer. So, lumiit siya ng lumiit last summer at inatake din siya ng mites. So, ngayon, ayan, naka-recover na siya. Ito yung pinakamalaki dito sa lahat. Ayan. So, maganda yung kulay niya. Gusto ko yung kulay niya, kaya lang, lapitin siya ng mites. Itong ganitong mga kulay ng succulents, lapitin ng mites. Tapos ito mga pink frill. Yan, medyo lumaki na rin sila. At nagkaroon na siya ng baby. Ito, mga babies yan. Pink frill. Yung pink frill ko na nasa bukid guys, nasa mini greenhouse. Sobrang laki ngayon guys kasi pinaulanan ko. So sobrang laki nila ngayon nung nakainom ng tubig. Grabe as in. So next time pakita ko sa inyo. Tapos ito naman si Fan Queen. Mga Fan Queen ko, ayan. Meron na din siyang baby sa ilalim. Ayan, kung nakita ninyo yung baby, ayan oh. So, yung iba walang baby, yung iba meron. Si Fan Queen. So, ganyan yung hitsura ng kanyang flower guys. Orange yung kulay ng kanyang bulaklak. Ayan, si Fan Queen. Tapos, eto nga pala si Clavata. Nung last year, pagkatapos talaga ng summer, mga bandang September, sobrang liit nito guys. Ang rosette niya parang ganito na lang yata natira oh. Ganito kaliit. So kung makita ninyo, ayan, malaki na siya. Pumalik na siya sa dati. Ito yung pinakamalaki sa lahat. Ayan. So yung mga hindi ko niripat, katulad nito, hindi ko lang dinagdagan ng lupa. Pero nilagyan ko siya ng, ayan o, kung nakita ninyo itong puti, fertilizer yan, yung bilog na puti dyan, fertilizer yan. So, binudburan ko ng konting fertilizer. Yan, kasi sobrang luma na rin kasi ng lupa. Magto 2 years na sila sa June. So, syempre yung nutrient wala na. Ito, hindi ko rin to pinalitan ng bagong lupa. Si, ano ba to? Si Cupid, ayan. Si Cupid. So, yung dahon niya dati guys, nung nabili ko, ganyan yung dahon niya, oh. Pahaba na bilog. Ngayon parang lumapad, ayan. Ganito yung dahon niya dati, nung binili ko. So, gusto ko makuha yung ganun na, ano uli, na dahon. So, sana bumalik siya sa dati. Ayan, itong baby niya, oh. Pahaba na ang dahon. So, yung mother plant, yung pinakapuno, hindi pa rin. Malapad pa rin yung dahon niya. So, ikot tayo. Ayan. Tapos, mayroon tayo ditong si Ghosty. Ayan. Ang nakatanim nga pala sa pat na to dati ay, ano, mga moonstone. So, yung moonstone, tinanggal ko dito. Pinalitan ko ng Ghosty. Gusto ko rin kasi to si Ghosty, guys. Nagpipink kasi yung dahon niya. Yan, kung nakita niyo, di ba? Pink na pink. Kapag matagal siyang exposed sa sunlight, ano siya, nagiging dilaw siya. Yung pagka-pink ng dahon niya, parang nawawala. So, dito ko siya nilagay kasi ngayon is 2 o'clock na. Ayan, shaded na siya dito banda. Itong nakalagay dito. Sa harap medyo
Ayan, may araw pa. Dito banda is shaded na ngayon. 2 o'clock ng hapon. So, ayan, maganda yung kulay niya. Mayroon akong ghosty doon sa bukid. Pinainitan ko. So, pakita ko sa inyo next time kung ano yung hitsura niya. Mas gusto ko kasi ganito. Ayan, oh. Medyo dilaw yung ghosty ko sa bukid. And then, ito nga pala guys, si Rosea. Yan, ganyan na siya kalaki ngayon. Noong pagkatapos ng summer, kitang-kita yung ano niya, lupa dito. Kasi nagliitan to siya lahat. Parang nakalbo siya last summer. So, ngayon ganyan na siya guys. Malaki na siya ngayon. So, sana ganyan na lang siya lagi. Kahit ano, kahit tag-init. Sana hindi siya bumalik sa dati na lumiit siya ng lumiit pagkatapos ng summer. Tapos ang dami din niyang mga baby sa ilalim guys. Yan, 'di ba? Maganda ang frill niya. Si Rosea. Yan, gray. Tapos ito naman si Brave. Yan yung itsura ni Brave ngayon. So yung rosette niya compact na compact. Mayroon ditong apos. Ito apos. Ayan. Nasali isang apos. So, ito. Tingnan ninyo. Ayan. Diba? Maganda yung kanyang dahon. Oh. Compact na compact. Tapos, ito si apos. Ayan. Ang ating apos dito. So, mayroon pang natirang konting pink itong si Brave at si Apos, diba? So, nilagyan ko rin to ng konting fertilizer. Itong si Apos at si Brave. Ayan. Ito guys, oh, ang ganda, oh. Chubby. Itong si Brave, ayan, oh. Sobrang chubby ng kanyang dahon. Ang liit tapos chubby. So, ang dahon niya sa likod guys, pataba. Ayan, oh. Para silang magkamukha, pero sa katagalan, mapansin mo talaga yung differences nila. Kasi yung dahon niya sa likod, hindi masyadong mataba. Ayan, oh. Kahit yung pinakamaliit, ayan. So, dito, ayan. Mataba yung likod ng dahon niya. Medyo paumbok konti. Ayan. So, ito si Apos. Tapos ito mga Marcos yan. Nag-fade na talaga siya. Hindi na siya orange. So kapag na-stress siya, ang kulay niya ay orange. Meron pang konting natira. Ayan o, orange. Ganyan yung kulay niya kapag stress. Maganda ang kulay niya kapag stress. Pero ngayon, ganyan siya ngayon. Yan. Gusto ko siyang padamihin kasi maganda siya kapag na-stress. Maganda ang kulay. Nagkaroon din siya ng runner. Oh. Ayan. So, ang tinanim ko dyan na Marcos, marami akong tinanim dyan. Lahat yan ay mga cuttings na tinusok ko dito. Ayan, katulad nito, isang puno lang yan. Ayan, mga tinusok ko na Marcos dyan, lahat. Tapos, ito naman si Rubitent. Kung nakita ninyo guys, mahaba na yung kanyang stem. Pwede na, kapag ganito nakahaba, pwede nyo nang i-cuttings uli. So, ako hindi ko na siya kinat ngayon. Kasi mayroon pa akong Rubitent na isa, yung pinakapuno talaga na nabili ko. Marami na din siyang baby. So, eto hinayaan ko muna. Hindi ko muna siya ikat. Pahabain ko muna ng konti. Ayan. Kapag i-cuttings to, mas lalo siyang kakapal kasi maglabas siya ng bagong baby katulad ng ganyan. Dito sa babang stem. So, ngayon hindi ko pa siya kinatings. Medyo paanuhin ko muna. Pahabain ko muna ng konti yung kanyang stem. Tsaka ko na siya i-cuttings uli. Tapos, ito naman si, halo kasi ito siya guys. Ito si, bilis matanggal ng kanyang dahon. Ayan. Matanggal na. Si Snow Candy. Marami din siyang baby sa stem. Oh. Ayan. Tapos ito si Soft Creamy. So, yung dahon nila magkaiba.
ito siya malapad, ito siya pabilog. Pabilog na pahaba. Ito palapad. Ayan. Tapos si Sedum clavatum, ayan, nag-ano na siya guys, dumami na siya ng dumami dyan. Ayan. So ang nilagay ko dyan na cuttings ay 6 na ganito heads. So ayan, ganyan na siya ano ngayon, kakapal. Nagkaroon na siya ng baby sa stem. So 6 lang na cuttings, ganyan na yung resulta niya. Ayan, kumapal na siya. Si Sedum clavatum. Tapos meron tayo ditong peach boy uli. Ayan yung hitsura ng ating peach boy. So ayan, kaya hindi sila pantay. Yung dito banda is malaki, tapos dito is maliit. Kasi dito mayroong nagka-stem rot dito isang puno. Tapos yung hindi nagka-stem rot, yun yung tinanggal ko, tapos tinanim ko dito. Kasi ito lahat dito ay 2 heads sana siya, kaya lang nagkasakit yung isa, tapos yung isa yun yung pinaghiwalay ko. So ito na sila lahat. Ayan, meron na din yung baby, yung pinaghiwalay ko siya. Tapos ito naman si Sabrim, masipag siya mamulaklak. So kung nakita niyo, ang dami niyang ano, ayan, flower stalk. Ito ganun din, meron din ditong na ano, ayan, merong namatay dyan, nagka-stem rot. Tapos ito nga pala guys, si Orion. Ayan, meron akong nakitang ganito na tinda. So ang pangalan pala nito ay si Orion, hindi pala siya si Fiona. So siguro nung binili ko to, nagkabaliktad yung pangalan. So ang napunta dito na pangalan ay Fiona, tapos yung katabi siguro ay Fiona. So dito siguro na ilagay. Minsan kasi dito kapag kapag nahulog yung pangalan, kahit saan-saan na lang tinutusok ng customer. So siguro dito natusok, kaya ang lagi kong tawag sa kanya ay si Fiona. So ang pangalan niya ay si Orion. Ayan. So maganda yung kulay niya, si Orion. Tapos ayan, malaki na ang ating mga Ronyoni eye. So ito rin, sobrang liit din nito. So ngayon ganyan na yung hitsura niya. Na damage din to nung summer. So malaki na siya ngayon. Yan, mga Ronyoni eye. Tapos ang ating Mendoza, yan, makapal na makapal pa rin. At marami na naman siyang bulaklak. Katatanggal ko lang ng bulaklak niyan. Ngayon, makapal na naman uli yung mga bulaklak niya. So, ito naman si Douglas Hunt. Yung Douglas Hunt ko na nasa bukid, ibang-iba yung ritsura guys. Sobrang laki ng dahon. So, ito is gusto ko siyang gawing compact, kaya nandito siya. Dito ko siya tinanim sa pot para magiging compact siya. Kasi yung nasa bukid talaga as in sobrang laki. Tapos meron tayo ditong si Scarlet. Ito matagal na siya dito guys, sa pot na to. Hindi pa siya ganyan kalaki dati. Ngayon ayan. Ganyan na yung hitsura niya, malaki na siya, si Scarlet. Tapos marami na rin siyang baby. So ito tinanim ko dito, mga 2 heads to lahat. Ito. Tapos yung iba nagkaroon na ng bagong baby. Ayan, meron na siyang baby. May baby dito, ayan. So ayan, medyo lumaki na sila. Tapos ito hanggang ngayon ini-experiment ko pa rin. Itong si Colorata, si Peach Boy at si Chihuahuensis. Ayan. So itong nasa gitna nga pala si Chihuahuensis, ito si Peach Boy, ito si Colorata. Ayan. So malaki na rin si Chihuahuensis, napakabilis niyang lumaki. Ito. Ang bilis lumaki ni Chihuahuensis.
So nag-fade na din yung kulay niya. Tapos ito mga dahon ni California Sunset. Medyo nahirapan ako mag-alaga sa kanya dito sa amin. So ang bilis niyang manlagas ang dahon. So ito siya ay mga dahon na naiwan. Ayan, nagkaroon ng baby. So hinayaan ko na lang siya dyan. Si California Sunset. Tapos meron ulit tayong si Clavata. Tapos ito si Blue Jelly Beans. Si Kumino Sato, ayan, nilabas ko na siya. Galing siya doon sa isa kong patungan kasi medyo maano kasi to, maselan sa winter, kaya nilagay ko siya doon sa isang patungan. So ngayon ay syempre mainit na ang panahon, so nilabas ko na naman siya dyan. Ayan, si Kumino Sato. So yun guys, ang hitsura nila ngayon dito. Yung kanilang latest update. Yan. Maganda ang ating panahon ngayon. Mainit-init. So, yun lang guys. Thank you so much for watching at thank you din sa pag-aantay na makapag-upload uli ako ng bagong video. At thank you uli sa mga nag-subscribe. Ayan. Huwag nyo na rin kalimutang mag-like at syempre mag-share. Yan. So, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!